Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Mito Osawa, Balitang Japan. Man arrested for assaulting woman trying to steal her underwear. Saitama, inaresto ng mga pulis sa Shiki, Saitama Prefecture ang isang 27 anyos na lalaki dahil sa hinalang pag-atake at pagtatangkang pagnanakaw matapos niyang subukang magnakaw ng damit na panloob mula sa isang babae habang naglalakad ito sa isang kalye. Nangyari ang insidente dakong 12:40 ng umaga noong Webes. Inuulat ng Kyodo News, sinabi ng pulisya na si Kodai Susa, isang empleyado ng kumpanya mula sa Nisa City sa prefecture, ay hinawakan ng mga balikat ng babae sa edad na 20 na naglalakad pa uwi ng mag-isa. Pinilit siyang ibinagsak sa lupa at sinubukang nakawin ng kanyang damit na panloob. Isang lalaking nasa edad 30 na nakarinig ng panghingi ng saklolo ng babae. Ang humapol kay Susa ng ilang daang metro at pinasuko ito. Hindi naman nasaktan ng babae. Sinabi ng pulisya na inamin ni Susa ang paratang at sinipi siya na nagsasabing sa palagay ko ginawa ko ito, ngunit lasing ako. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. At syempre, narito pa rin po ang mga services na ino-offer na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Translation of documents and online documents, family register, Kosikitoho, birth certificate, PSA, apostille, at meron din po tayo available airline ticket. Maaari lamang po mag-iwan ng mensahe sa page na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat po. At meron pa rin po tayo masarap, malasa, malutong na sinangag Netflix Peanuts 100%. Maaari pong mag-iwan ng mensahe sa mga gustong umorder, kaya order now! At ito po ang ating pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pangulong Marcos, homeless kasama na sa ayuda ng DSWD. Mas pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay ng ayuda sa mga hirap na Pilipino. Ang Executive Order PIP No. 52 pinirmahan ni Pangulong Marcos, isinama niya mga homeless na pawang sa mga kalsada lamang nakatira sa mabebenepisyuhan ng pag-abot programa ng Department of Social Welfare and Development. Sinabi ng Pangulo, hindi lamang financial assistance ang kabilang sa assistance packages sa ilalim ng pag-abot program, kundi mayroon din relocation, transitory shelter assistance, livelihood, at maging ng employment assistance habang magkakaloob din ng psychosocial support. Sa ilalim ng EO, magkakaroon ng Interagency Committee na titiyak sa implementation ng programa ng pupamunuan ng kalihim ng DSWD habang magsisilbing Vice Chairman ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government, DILG. At sinabi rin ng Pangulo, ang programa ay magbibigay ng katiyakan para sa epektibong pagbibigay ng serbisyo patungo sa pagsugpo ng kahirapan.